everyone! So, it's me, Percy J. And today is, may ano po ako sa inyo, may sasabihin po ako sa inyo. So, today is, we are going to go to Cebu. And then, I know na it's so risky, but my friends, hangyo sa ako na ihatod ko daw ang yung manghod or the student kasi doon siya mag-aaral. So, wala naman kasi tayong ibang time na pwede kasi nasa pandemic tayo. So, I know it's risky, but it's risky din sa kanya kasi may 6 months baby siya. So, tiwala lang po tayo na magiging ligtas at hindi tayo masundan ng ating ng ating kinatatakutan. But sa akin naman, hindi yun gala guys. Sobrang emergency yun kasi nga palapit na yung klase and so, i-quarantine pa kami doon. So, 14 days lang po ako sa Cebu. Then, after that, I'm going here to home. So, ihahatid ko lang po yung aking kapatid ng aking best friend. So, I know it's, guys, I know maraming nagsasabi sa akin ng aking mga mahal dito sa buhay na when you go there, it's a very dangerous to you because you have sakit pa. But then, guys, I'm sorry. But, wala na tayong ibang oras because every time is, hindi natin alam yung, patutungan and then, hindi natin alam yung ating life. So, wala na po akong ibang choice na kasi nga, nagkakasakit na din siya masyado doon kasi bagong panganak lang siya. So, she needs help. Kailangan niya yung tulong ko or kailangan niya yung tulong ng kapatid niya. So, since hindi pa kaya ng kapatid niya na to go there, so, siya sa akin, nakiusap na pwede bang ihatid? Kasi, wala na talagang ibang hatid sa kanya kasi yung family niya, takot magbiyahe, yung iba niyang dyan, hindi niya masuyo. So, ako lang talaga yung may vacant. I know all you guys are worried about me, but I assure you to take care myself too. Kung dyan lang tayo din dyan, but our purpose naman doon is to help the people, or to help that people na nangangailangan ng tulong natin. So, yun nga guys, papunta tayo ng Cebu. So, if bago ka pa lang dito, samahan niyo ako. I don't know if anong mangyari doon sa guys, but siguro sa barko na lang po ako maka-video kasi hindi ko alam yung try lang natin sa pag-process kasi baka bawal po talaga yun kasi nga alam naman natin na minsan bawal din yung mga video na yan, so kailangan natin ng approval. So kung gusto niyo samahan ako, and sana safe tayo doon, and sana masamahan niyo ako kung bago ka pa lang dito sa aking channel. Please to subscribe and click that bell button para pa updated lagi sa aking mga upcoming videos. Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got you feeling both love. You get to fly with me. So guys, dito naman sa pagpasok mo talaga sa pier ay may social distancing na upuan kasi po may mag-inspection po ng inyong ticket. Yan, may pilapan ka po dyan at titingnan nila ang iyong acceptance doon sa iyong lugar na pupuntahan. So, dito mag-i-inspection at dito kayo mag-wait ng signal para makaakyat na kayo sa barko. And then, dito din po mangyayari yung inspection ng bag. Yan sa K9 na dog. So, kapag may dala kayong bag, sabi ko hindi na daw ilagay yung bag. Pero, kasi akala ko dadalhin ng mga porter. But, kailangan daw po talagang ilagay yung bag dyan sa harapan to check that K9 dog. So, kailangan nilang mag-inspection, lalo na ngayon, nasa gitna tayo ng pandemic. So, kailangan din nila ng protection sa atin. So that guys, mapapansin mo din na yung may mask, tsaka may face shield, kasi daw po, yun yung pong requirements. Again, magdala po kayo ng alcohol sa pandemic natin ngayon. So, again,
peace shield. At yan, nag-inspection na po ang ating canine na dog. So, yun. Kailangan din yun guys kasi para po protection nila sa atin, di ba? Kasi syempre ngayon mga ano na ngayon. So bawal po dyan ang mga ano na bagay, mga baril, mga bomba, may mga ganyan, di ba? Alam naman natin yun. So, yun, social distancing and chair. Tapos, may mask, may face shield, tsaka may alcohol. Again, dito pa sa area na to ay inspection ng ticket noong barko. Yan. So, yun guys. So, paglakad din yun guys, may nakita ko kanina yung papuntang una, yung papasok na sa mall, sa pier is at by 10. By 10 po yung kanilang pagpunta doon sa loob. So again, by 10 po yung pagpunta natin doon sa loob, and after that ilagay mo yung bag mo sa box kasi nga may scanner na mangyayari doon. Oo. So, hindi na ako makapag-video guys sa loob kasi since minsan bawal po talaga yung ating video. So, bawal po, kailangan pang authorize. So, again, yun. Nakita nyo naman yun papasok. Yun po yung tag 10 katao lang po muna yung papasok doon sa pier. After nung 10, papasok. Susunod naman yung, again, yung 10 katao. Then guys, after that, again, sasabihin nila na you need to wear mask and social distancing and also shield. Yun po talaga yung instruction pagdating dito. Oo. Then, aside from, yung pipilapan mo guys is yung paper kung saan destination at saka address, I mean sa phone number. So, nakita nyo naman yung K9. Yan po yung mga bagong dating. So, siyempre may mahuling darating. So, after that, na-check yung K9 is kukunin mo na po. Pwede ka na pong hindi mo ipadala sa porter kasi minsan nawawala, di ba? So, pwede na yan, guys. Pwede nang hindi mo ipadala sa porter. After check ng K9 is again, pwede mo nang kunin yung iyong bagahe. So, pwede na ikaw magdala doon sa iyong bagahe nga. So, yun. After that, guys, is pagdating mo doon dyan sa loob is again, may mga scanner. May mga scanner din po. Syempre, kasi nga double check ng ating yun. Dito guys, sa gate pa lang po is may checking of thermometer. Every door is having a thermometer. I mean, temperature. So, yun. So, yan po ang after entrance. May checking thermometer po after yung scanner ng yung gamit. So, dito naman guys, makikita nyo is naglakad po kami kasi daw since wala po daw ang bus. So, walang bus na susundo kasi po busy ngayon. So, pero kadalasan kasi may magbus na magsundo. So, ang sabi is sa gilid lang po daw talaga kami dadaan kasi nga may mga truck na dadaan. So, much better na sa gilid kami dadaan. So, after that guys, pagpunta namin doon sa paa ng barko is may body checking po doon. Ano po yung body checking? Yung kapkapan ka po from head to foot. Kung babae ka, so babae yung magkapkap sa yun ng mga army. Then kung lalaki ka naman, yun, yung sa lalaki. So yung sa bra, yung sa puwet, may mga ganyan. So may body checking pagdating mo doon sa baba ng barko. So may mga garden and again, yung bag mo
is again, amuyin ng aso. May aso din doon. So, hindi na po ako makapag-picture or makapag-video doon sa guys, sa may mga private na mga pangyayari kasi nga minsan bawal po yon. So, yon. So, after that guys, after ng checking is ilagay mo yung bag mo sa baba. Then after yan malagay is aamoyin ng aso ulit. May aso na naman. Then pwede ka na pong aakyat sa barko. So yun po ngayon guys, medyo ngayon, higpit ngayon. So makikita nyo yan guys, yan po yung checking part. So, after that guys, paakyat na po tayo. Akyat na po tayo dyan sa barko. So, medyo nakakahingal. Again, may mga dapat social distancing. Tsaka may face shield. So, yun. Pero after mo guys, pag akyat mo doon sa barko, may body temperature na naman. So, may pipilapan ka ding mga form, 'di ba? So, yun. Doon po yun sa baba, guys. Yan po yung body checking. Yan, nakikita nyo, ilagay mo muna yung bag. Tsaka, may kinay na naman na check sa iyong bag. At tsaka, paakyatin ka na after ng body checking mo. So, yun guys, after pagpasok mo dito sa barko, is my elevator. So, yung babae na yan, si madam, ay siya po yung mag-check ng ating temperature. So, after ma-check guys, punta ka po doon sa loob. And then, may mag-guide po sa yung kwarto or sa yung room. So, yan po daw yung room namin. So, yan po guys. Yan po lang po yung mga ngayon, yung mga dapat gawin. So, we just follow the rules of our government kasi syempre sila lang nang din nakakaalam. A few moments later. So guys, pag baba mo ng barko, may van na susundo sa amin. Then dadalan po kami sa kabilang pier kasi po may pipilapan daw kami doon. So, nagtanong ako, free naman siya, wala siyang bayad. So, it's the government. So, safety siya. Again, may social distancing din. So, dito, pagdating mo dito na yung port, ay na yung another pair 1, pair 1 kumbaga. So, dito guys, mag-fill up ka niyang pangalan, address, tsaka cellphone number. At i-check nilang yung iyong letter of acceptance. Then, after that, pwede ka nang lumabas, kukuha ka ng taxi or kung may sundo ka. So, ganun lang dito yung kanilang check, i-check yung acceptance, tsaka ang iyong anong tawag nito, acceptance, tsaka papel, tsaka pangalan. So, pag-uwi namin guys, may trahedyang naganap. So, may baan dito sa na to ng Cebu. So, yun lang naman po. Safety naman po yung namin. Tapos, wala namang checkpoint so far. But, okay naman po yung kanilang daan. Hindi naman po siya ganun ka traffic.
sa ngayon kasi nga gabi, almost 9 p.m. na po ako nakarating. So, that's all for today's video, guys. Thank you so much for always being there. And God bless everyone. Bye!